Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 10 taong gulang na batang si Uling. Kasama ng lolo niyang si Lolo Santi. Ang maglolong albularyo ay biglang dinukot ng pangkat ni Hiner, isang lalaking malupit at walang awa kung pumatay. Dadalhin sila sa isang malayong baryo na konti lang ang nakakaalam. Ano kaya ang lihim na matutuklasan ng maglolo sa baryong yon? Magagawa pa kaya nilang tumakas sa mga aswang na abwak? Magtagumpay kaya sila na labanan ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng maglolong albularyo na umubos sa puwersa ng mga abwak sa baryo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lolo, albularyo po kayo. Pero bakit hindi niyo po matanggal ang markang to sa mukha ko? Apo, hindi naman yan isang uri ng sakit, kundi isang balat o marka na nakadikit sa mukha mo. At saka, albularyo ko ng mga karamdamang nasa loob ng katawan. Hindi ako manggagamot sa sakit ng balat, katulad ng isang marka. Teka po, bakit ba parang nagsisimula na naman tayong pag-usapan ng tungkol dyan? Kasi naman po, hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi po malungkot. Bakit po ba, Lolo Santi? Bakit po ba ako lang po nagkaroon ng ganitong klase ng balat sa mukha? Maitim, mabalahibo, at may butlig-butlig pa. Kahit po ako, nasusuka rin po ako sa itsura ko eh. Madalas din po nila akong pinagtatawanan dahil mukha raw po akong unggoy. Jesus Mariosep naman sila, Apo. Bakit naman nila sinasabi ang ganun sa iyo? Napakasama naman nilang tao. Alam mo bang mapalad ang mga kagaya mo dahil hindi ka masamang tao na kagaya nila? Kaya wag mo silang papansinin. Hindi sila makakatulong sa iyo. Ang mahalaga, manatili kang mabuting tao. Paano ko naman pong hindi sila papansinin? Hinaharangan po nila ako sa daan. Parang gusto ko na nga pong magkulong na lamang sa kwarto ko eh. Pakiramdam ko po tuloy. Isinumpa po ako. Yan ang wag na wag mong iisipin sa iyong sarili, Apo. Walang masama sa pagkakaroon mo ng balat sa iyong mukha. Mabuti kang tao. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa sinasabi nila. Para sa akin, espesyal ka. Palagi niya na lang po sinasabi yan eh. Lalo na kapag malungkot ako. Lolo Santi, hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit walang albularyong makapagpagaling sa mukha ko. Samantalang ang bukol sa balat ng tao ay napapagaling nila. Pero bakit po mukha ko ay hindi? Minsan nga po niinggit ako sa mga pasyenteng napapagaling nyo, Lolo Santi. Iniisip ko po, sana ako rin nang mawala na po yung bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Apo. Hindi ka naman nag-iisa. Marami dyan na mas mabigat ang problema kumpara sa iyo. Isa pa, may dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos yan sa iyo. Kaya huwag ka nang malungkot. Nasasabi niya lang po yan kasi wala naman po kayo sa kalagayan ko. Hindi niyo po nararamdaman ang paghihirap ng kalooban ko. Ay, nako, Apo ko. Ano ba dapat kong gawin para mabawasan ang bigat na nararamdaman mo? Sabihin mo kay Lolo. Sa liblib na baryo ng Ildefonso ay sikat na albularyo si Lolo Santiago o
o mas kilala sa pangalang Lolo Santi. Kasama niya ang 10 taong gulang na batang si Uling. Bansag yun sa kanya dati pa dahil sa kondisyon ng bata. Hindi makapag-aral si Uling dahil madalas siyang tinutukso ng mga kaklase niya. Kaya naman, tinuturuan na lamang siya ni Lolo Santi sa panggagamot. Magmula nang malaman niya na walang kagamutan ang sakit niya, nawalan na rin siya ng ganang magsikap para maging isang albularyo katulad ni Lolo Santi. Maya-maya pa ay naramdaman ng batang si Uling ang mainit na palad ni Lolo Santi sa kanyang balikat. Dahil doon, umagos ang masaganang luha sa pisngi ni Uling. Apo ko, huwag ka naman ganyan. Mas lalo ko nalulungkot at nangihina kapag umiiyak ka. Ano ba kasing dahilan? At bigla ka na naman nagkakaganyan. Kasi po, Lolo, pakiramdam ko po, totoo po sila sabi nila na isinumpa po ako eh. Dahil sa narinig ni Lolo Santi, ay napaunat ito sa pagkakaupo at tumabi kay Uling. Diyos ko naman bata ka, oo. Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Malungkot na nag-angat ng muka si Uling at napansin niya na may luha rin sa mga mata si Lolo Santi. Naramdaman ni Uling na hinaplos ng matanda ang likod niya. Lolo, ano po ba nangyari talaga sa mukha ko? Bakit po ako nagkaganito? Alam niyo po bang matagal ko na pong alam na isinumpa talaga ako? Nanigas ang panga ni Lolo Santi sa sinabing yun ni Uling. Sinuri niyang mabuti kung nagsasabi ba ito ng totoo. Akala ni Nanay, tulog na ako nung gabing yun. Ang sabi niya, hindi raw niya sinasadya na mahalin si Tatay. Buntis na raw po siya doon nang malaman niyang may unang asawa si Tatay at kasal pa. Alam ko po na sinabi yun ni Nanay dahil sobra na siyang nahihirapan. Hindi niya masabi sa akin ang bagay na yun dahil ayaw niya po akong masaktan. Pero magmula po kasi nang marinig ko yun, palagi na pong mabigat ang dibdib ko. Walang salita na lumabas sa bibig ni Lolo Santi. Gulat na gulat siya sa kanyang mga narinig. Wala siyang kaalam-alam na batid ni Uling ang tungkol sa bagay na yun. Pinili ng matanda na manahimik para pakinggan ang iba pang sasabihin ng kanyang apo. Alam niyo po ba, Lolo Santi? Sinabi rin po ni Nanay na baka raw isinumpa siya nung unang asawa ni Tatay at ako po ang sumalo ng sumpang yun. Sa totoo lang po, gusto kong hanapin si Tatay. Ipaparamdam ko po sa kanya kung gaano kasama ang loob ko sa kanya sa ginawa niya kay Nanay. Apo, kahit nagkamali ang tatay mo, siya pa rin ang ama mo. Isa pa, gaano ba karami ang nalalaman mo tungkol sa lihim ng iyong ina? Alam ko po lahat, Lolo Santi. Lalo na po kung paanong nagdusa si Nanay habang mag-isa niyang hinaharap ang problema. Ang panghusga ng mga tao sa kanya. Lahat ng mga yun, pinagdaanan niya habang nasa sinapupunan niya ako. Alam ko rin po na hindi namatay si Nanay dahil sa sakit. Pinatay po siya, di ba? Pero mas pinili ko pong manahimik. Dahil sabi niyo, huwag akong gagawa ng masama. Tuluyan nang bumigat ang dibdib ni Lolo Santi sa kanyang mga narinig. Nakabig niya ng yakap ang ulo ni Uling at napahagulgol ng iyak. Diyos ko, wala akong kaalam-alam na ang bigat-bigat na pala ng mga pinagdadaanan mo, apo ko. Patawarin mo si Lolo, apo. Hindi ko sinabi sa iyo kung ano ang totoo dahil ang buong akala ko
Hindi mo pa alaman lahat ng tungkol sa'yo. Hindi natapos ni Lolo Santi ang mga sasabihin nang biglang bumalandra ang nakasarado nilang pinto. Lumitaw ang isang lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanila. Balot ng tela ang mukha nito at may hawak na malapad na itak. Pablot na hinila ng lalaki ang braso ng matanda at agad na tinutukan ng itak sa mukha. Hoy, tanda! Ikaw ba ang albularyo rito, ha? Oo, ako nga. Teka, sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Kailangan mo sumama sa amin. Huwag ka magpapalata. Tumayo ka. Bilisan mo. Teka, sandali lang. Hoy! Sino ba kayo? Saan niyo dadali ng lolo ko? Tumahimik ka, bata. Kung ayaw mo laslasin ko ang leeg mo, maupo ka lang dyan. At huwag kang gagawa ng ingay. Ang matandang to lang ang kailangan ko. Kaya huwag ka susunod. Huwag mo nang takutin ang bata. Sasama naman ako sa inyo. Lolo, sasama po ako. Diyan ka lang, apo. Ayos lang ako. Huwag kang matakot. Babalik din ako agad. Ang tagal naman. Mas lalo tayong magkakaproblema eh. Ano ba? Bilisan nyo nga mag-usap. Hoy, kayo dyan sa labas. Pumasok nga kayo rito. Kaladkarin nyo na itong bata. Baka lumikha pa ng ingay ito eh. Marami makakapansin sa atin kapag nag-ingay ang mga lintik na to. Bilisan nyo kumilos, ang babagal nyo! Bumukas ng malaki ang pintuan ng kanilang bahay at pumasok ang mga kalalakian sa loob. Sa pilitan na kinuha ng mga ito, sina Uling at Lolo Santi. Dahil nanlaban ang matanda, sinuntok siya sa sikmura ng lalaking may hawak sa braso niya. Dahil doon ay nagwala si Uling at lumikha na ng ingay. Pakawalan niyo kami! Mga hayop kayo! Maawa kayo sa lolo ko! Huwag niyo sasaktan! Parang awa niyo na! Ano ba? Ang ingay ng bata! Patahimikin mo na nga isang yan! Buisit na yan! Sisirain pa ang mga plano ko! Naramdaman ni Uling ang matigas na bagay na ipinukpok sa batok niya. Kasunod ang pagdidilim ng kanyang paningin. Si Lolo Santi naman, kahit masakit ang tiyan, ay mas pinili niyang tignan ang nawalan ng malay na si Uling. Takot na takot siya sa biglang pagsalakay ng mga kawatan na nakatira sa kabundukan. Habang naunang lumabas ang mga lalaking may dala sa kanyang apo, si Lolo Santi naman ay nagpumiglas pa rin para makawala sa pagkakahawak sa kanya ng lalaking dumating kanina. Huwag mo na subukan magpumiglas, tanda. Kailangan mo na sumama ng maayos dahil kailangan namin ang husay mo sa panggagamot. Kaya lang, nakasalalay ang mga buhay nyo sa buhay ng pinuno namin. Kaya't sumama ka na lang na maayos sa amin. Alalahanin mong maikli lang ang pasensya ko. Baka tupakin ako at mapatay ko pa kayong dalawa. Wala nang nagawa si Lolo Santi nang kaladkarin siya ng lalaki palabas ng kanilang bahay. Tinahak nila ang daan papunta sa kakahuyan. Pagkalipas ng isang oras na paglalakad, ay narating nila ang isang maliit na baryo. Marami ang nagkalat na kawayan na may nakatusok na pugot na ulo sa labas ng bakuran. Nagulat ang matanda sa itsura ng paligid. Kaya nagtanong siya sa lalaking may hawak sa kanyang braso. Saan mo ba kami dadalhin? Anong klaseng lugar ba ito? Huwag ka ng maraming tanong. Basta't sumama ka na lang. Pumasok sila sa bakuran na puno ng mga bantay ang tarangkahan. Lahat ay may tig-iisang sandata na parabang nagbabantay sa sinuman na magtatangkang tumakas. Maraming kubo ang nasa loob at pumasok sila sa malaking bahay na nasa gitna. Habol ang hininga na itinulak siya ng lalaki sa tapat ng katre. Nakahiga roon ang isang lalaking marami ang dugo sa katawan. Napaluhod si Lolo Santi sa sahig na gawa sa tabla. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Napilit hinahanap kung saan dinala si Uling. Nakahinga siya ng maluwag nang mahimbing itong natutulog sa mahabang bangko na gawa sa uway. Ang lalaking nakahiga sa katre, siya ang pinuno namin. Mahalaga siya sa samahan.
Ang buhay niyong maglolo ay nakasalalay sa buhay niya. Kaya kapag namatay ang pinuno namin, mamamatay rin kayo ng apo mo. Naiintindihan mo ba, hatanda? Naiintindihan ko. Basta't huwag niyo lang sasaktan ang apo ko. Hindi namin kayo sasaktan. Pero hindi ako nangangakong walang mangyayaring masama sa inyo. Sa oras na hindi mo mapagaling ang pinuno namin. Heto, gamitin mo to. Operahan mo ang sugat niya na may tama ng sibat. May laso ng talim, kaya kailangan mong bilisan ang kilos. Hindi operasyon ang kailangan niya, kundi katas ng mga daon na may taglay na kontralason para sa sugat niya. Sabihin mo agad lahat ng kailangan mo at ipapakuha ko sa mga tauhan ko. Inisa-isa ni Lolo Santi ang mga kakailanganing gamot para sa pinuno ng mga ito. Mabilis yun na kumpleto dahil marami ang alagad ng lalaki. Nang maihanda niya ang lahat ng gagamitin, nilapitan niya ang nakahigang pinuno. Wala itong malay at napansin niya na ang paligid ng mga sugat nito ay nangingitim na at namamaga. Agad niyang kinuha ang dinikdik na dahon ng sambong, ugat ng bag-angan, artamesa at katas ng dahon ng saging para sa pamamanhid. Nang mapatakan ng matanda ang sugat, sa kanya nilinisan ng katas ng dahon ng bayabas ang palibot ng sugat nito. Pinakahuli ay tinalian niya ng tela ang sugat ng lalaki. Ngayong tapos mo ng gamutin ang sugat ng pinuno namin, hindi pa kayo maaaring umuwi ng apo mo. Hihintayin nating magising ang pinuno. At saka, wag na wag niyong susubukan tumakas. Dahil kung hindi, ipapapatay ko kayo sa mga nagbabantay dyan sa labas. Nakita mo naman siguro kung gaano karami ang mga alagad ko. Dito pa lang, pagpipira-pirasuin ko na kagad ang mga katawan nyo. Huwag ka mag-alala. Hindi kami tatakas ng apo ko. Basta't marunong ka ring tumapad sa sinasabi mo. Kapag gumaling na ang pinuno nyo, maaari na kaming umuwi ng apo ko. Oo, marunong akong tumapad sa sinasabi ko. Usapan lalaki to. At hindi ako sumisira sa lahat ng mga pangako ko. Isa pa, bantayan ninyong mabuti ang pinuno namin hanggang sa magkamalay siya. Hanggat maaari dito kayo matutulog at kakain. Naiintindihan mo ba, hatanda? Santiago ang pangalan ko. Maaari mo akong tawagin Lolo Santi. Huwag mo akong tawagin tanda dahil may pangalan ako. Wala akong pakialam kung ano pa ang gusto mong itawag ko sa'yo. Ang pinakikialaman ko ay ang buhay ng pinuno namin. Sige na, lapitan mo na ang apo mo. Gisingin mo, pabangunin mo, at baka mapagkamalampay ang unggoy ng mga tauhan ko. Mukhang unggoy eh. Huwag na huwag mong pagsasalita ng ganyan ang apo ko. Bakit naman? Mukha naman talaga siyang unggoy, di ba? Di ba mga kasama? Umalingaw-ngaw ang tawanan sa loob ng silid ng tinatawag nilang pinuno. Nalaman ni Lolo Santi na hiner ang pangalan ng lalaking dumukot sa kanila, habang ang pinuno ng mga ito na ginamot niya ay Tarban. Mabilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung saang bahagi ng baryo sila naroroon. Nang makaalis ang mga lalaking kumakaladkad sa kanila ni Uling, nilapitan niya ang natutulog na apo. Nanginginig ang kanyang kamay na hinaplos niya ang batok nito na bahagyang namumula. Ang mga hayop na yon, napakalakas yata ng pagkakapalo sa batok ng apo ko. Paano kaya tayo makakatakas dito, Uling? Iginala ni Lolo Santi ang kanyang paningin sa paligid ng malawak na silid. Gawa ang mga yon sa sawaling kawayan, habang ang bubong ay sakugon. Muli niyang sinulyapan ang natutulog na pinuno na si Tarban. Sino kaya siya? Bakit kaya matindi ang pag-aalala ng mga yon sa lalaking ito? Habang wala pa ring malay si Uling, nilapitan naman ni Lolo Santi ang nakahigang pinuno. Napansin niya ang maraming sugat sa katawan nito, kasama ng peklat mula sa nauna nitong tinamong pinsala. Biglang pumasok sa isip ng matanda
ang napapabalita sa kanilang baryo na isang pangkat ng mga tao na dumudukot sa lahat ng mga albularyo. Lahat sa mga yon ay hindi na nakabalik pa. Kabilang ang mga batang may edad 10 taong gulang. Nangangamba siya na baka ang mga taong dumukot sa kanila ay ang grupo na matagal nang naghahanap sa kanyang apo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at nagpalipat-lipat ang tingin kay Uling at kay Tarban. Hindi kaya ganun din ang sapitin namin ng apo ko. Baka sila yung malulupit na grupong pumapatay sa mga albularyo na matagal nang nawawala. Diyos ko, sana naman po ay hindi. Protektahan niyo po kami ng apo ko. Habang binabalot ng takot ang dibdib ni Lolo Santi, biglang gumalaw sa pagkakahiga ang apo niyang si Uling. Nagising na ito at bumangon habang hawak ang sariling batok. Maliit ang buka ng mga mata na pilit siya nitong inaaninag. Lumapit siya sa kinaroroonan nito at tumayo sa tapat ni Uling. Lolo, nasan po tayo? Nandito tayo sa baryo nila, apo. Wala namang masamang nangyari sa akin. Ginamot ko lang ang lalaking nakahiga. Hindi pa po ba tayo uuwi? Natatakot na po ako sa kanila, Lolo Santi. Baka kung ano po ang gawin nila sa atin. Pasensya ka na, apo. Hihintayin na raw muna natin na magising ang kanilang pinuno. Yun ang pangako sa akin ni Hiner. Lolo Santi, umalis na po tayo rito. Hindi po ako naniniwalang pauuwiin nila tayo. Isa pa nga yan sa mga inaalala ko, apo. Malakas ang kutob kong sila ang mga lalaking napapabalitang dumudukot sa mga albularyo at sa mga batang kasing edad mo. Mas lalong natakot si Uling nang maalala ang balitang yumanig sa kanilang baryo sa Ildefonso. Natagpuan noon ng isang albularyo, 2 araw na nawala. Nang muling makita ang manggagamot, ay wala na yung buhay, habang ang mga batang halos kasing edad niya ay hindi na nakabalik pa. Napakapit si Uling sa braso ng kanyang Lolo Santi. Lolo, tara na po, umalis na po tayo rito. Mamamatay po tayo rito, Lolo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Santi. Saka ito naupo sa tabi ni Uling. Napatitig siya sa nakahigang pinuno habang mahimbing itong natutulog. Batay sa hininga ng lalaki ay maayos na ang kalagayan nito at ligtas na sa kapahamakan. Maaari na sana silang magpaalam para umuwi sa kanilang bahay, pero dahil siya lang naman ang nakakaalam sa kalagayan ng pinuno, natitiyak niya na ilang araw pa silang mamamalagi roon. Samantala, binalot naman ng pag-aalala ang dibdib ni Uling. Alam niya na kahit kailan ay hindi sila magiging ligtas sa lugar na yon. Nararamdaman niya na merong kakaiba sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pintuan. Pumasok si Hiner, dala ang isang basong tubig at ibinigay yun kay Lolo Santi. O, tanda. Ikaw na magpainom ng tubig sa pinuno namin. Ipaubos mo at siguraduhin mong maiinom niya. Paano naman niya ito maiinom? Wala pa rin siyang malay. Aba, problema mo na yun. Alalahanin mo, nakasalalay sa buhay niya ang buhay niyong maglolo. Nag-aalalang tinignan ni Lolo Santi ang tubig na nasa baso. Hindi niya alam kung anong klaseng tubig yon, pero kailangan niyang gawin ang lahat ng iniuutos ni Hiner. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Hiner. Hoy, tanda! Huwag mo nang pakatitigan ng basong yan. Gawin mo na ang sinasabi ko sa'yo. Bilisan mo! Ano po bang klaseng tubig yan, Lolo? Baka po mas lalo lumala ang kalagayan ng pinuno nila. Hindi po maaaring uminom ng tubig ang pasyenteng nasugatan. Pakailan mo ba, bata? Manahimik ka na nga lang, pwede ba? Alam ko ang ginagawa ko.
Ang mabuti pa kaya sumama ka sa akin. Halika, nang may silbi ka naman. Teka, sandali lang po. Saan niyo po ako dadalhin? Basta sumama ka na lang. Nakakagulo ka lang dyan sa lolo mo Hiner, saan mo dadalhin ang apo ko? Bitiwan mo siya. Ipapasyal ko lang tong apo mo para naman makita niya kung anong klaseng lugar ito. Hiner, nakikiusap ako. Huwag mo nang pakialaman ang apo ko. Pwede ba, tanda? Asikasuhin mo na lang ang pinapagawa ko. Huwag mo akong pinakikialaman. Sige na. Hoy bata, halika na. Aalis na tayo. Lolo! Tulungan niyo po ako, Lolo! Sumama ka na lang. Wala naman akong gagawin na masama sa iyo Wala nang nagawa si Uling nang hilahin siya ni Hiner palabas ng bahay. Sumalubong sa kanila ang maraming nakatayong mga alagad. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya. Isa yung tingin na punong-puno ng panghuhusga sa itsura niya. Ang ibang mga tao na naroroon, nagbubulungan at nagtatawanan sa katitingin sa malaking balat niya sa kanyang muka. Dumiretso sila sa likod ng maraming kubo. Mang Hiner, saan niyo po ba talaga ako dadalhin? Basta sumunod ka na lang. Tignan ko lang kung hindi ka magkandaihi sa short mo dahil sa takot. Narinig ko kasi kayo kanina na nag-uusap. Balak niyong umalis. Siguro gusto niyong tumakas, tama ba? Inilabutan si Uling sa klase ng tawa ni Hiner. Malakas niyang hinila ang kanyang kamay mula sa mahigpit nitong pagkakakapit sa kamay niya. Pilit niyang itinutukod ang kanyang paa sa lupa para hindi siya nito madala sa lugar na pagdadalhan nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang gilid ng bakuran. Nakita niya ang dalawang lalaking nakapiring ang mga mata. Duguan at punit-punit ang mga damit. Nakagapos ang mga ito sa posteng kahoy habang napapalibutan ng mga lalaking nagbabantay. Nakita niya rin ang isang lalaking nagpapahirap sa mga ito. Hawak ang isang matinik na latigo na inihahagupit sa katawan ng dalawang lalaking nagmamakaawa. Mang Hiner, bakit niyo po ako dinala rito? Ano pong gagawin niyo sa akin? Gusto kong ipakita sa'yo kung anong mangyayari sa lolo mo sa oras na tumakas kayo sa kuta namin. Ang dalawang lalaking yan, sila ang mga biyag na sinubukan tumakas sa baryo namin. Nahuli sila at kailangan namin silang parusahan. Kaya kung nagbabalak kayo na tumakas, ganyan din ang aabutin nyo sa akin. Sa tono po ng pananalita niyo, wala kayong balak na patakasin kami. Imbis na sumagot, ay ngumisi ng nakakaloko si Hiner. Habang kinukuha ang latigong hawak ng isang lalaki, tumingin si Hiner sa gawi ni Uling. At mula sa kinatatayuan ng bata, walang awang pinaghahagupit nito ng latigo ang dalawang lalaki. Namimilipit sa sakit ang mga ito habang ang dugo ay tumatalsik sa kanyang muka. Napapapikit si Uling. Ayaw niyang makita ang ganoong eksena. Nakuyom niya ang kanyang kamao habang naririnig ang malalakas na ungol at daing ng mga lalaking nasasaktan. Tama na! Tama na po! Itigil niyo na po yan! Huwag niyo po silang saktan! Parang awa niyo na po! Wala po ba kayong pamilya? Hindi niyo po ba naiisip kung ano ang mararamdaman nila habang pinapahirapan niyo ang mga taong yan? Kung konsensya ang ibig mong sabihin, wala kami noon. Ito ang mundo namin at ito ang batas ko. Sa baryong ito, ako ang nagpapatupad ng batas. Bakit hindi mo imulat ang mga mata mo? Ha? Pagmasdan mo kung ano ang sasapitin yung dalawa ng Lolo Santi mo sa oras na hindi kayo makinig sa akin. Ang lupit niyo. Wala kayong awa. Karmain po sana kayo sa lahat ng mga pinaggagawa niyo. Ano ka mo?
Karma? Ang karma ay ang malaking kulay itim na balat dyan sa pagmumukha mo. Yun ang totoong karma. Kasunod ng malalakas na tawanan sa palibot ni Uling. Napilitan siyang magmulat ng mga mata at matalim na titigan si Hiner. Bumakas ang galit sa anyo ng bata pero nawala rin nang makita ang dalawang lalaki na halos maligo na sa sarili nitong dugo. Napaatras siya at hindi makapagsalita. Lumapit naman si Hiner sa natitigilan na si Uling. Ayan, hawakan mo ang latigo. Ikaw ang magparusa sa kanila. Lakasan mo ha! Nang hihilakbot na napatingin si Uling sa muka ni Hiner, saka pinagmasdan ang latigo. Ano? Ayaw mo bang gawin? Kunin mo. Ikaw ang papatay sa kanila. Hindi ka naman mahihirapan dahil halos butas-butas na ang katawan ng mga yan. Ikaw lang ang tatapos sa paghihirap nila. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ni Uling. Napaatras siya papalayo sa latigo na halos magkulay pula dahil sa dumikit na dugo. Ayoko po. Nakikiusap po ako sa inyo, Mag-Iner. Huwag niyo na lang po silang papatayin. Para gawa niyo na po. Huwag mo na akong daanin sa paawa-awa mong yan. Marami na akong pinatay, bata. Hindi na ako nakakaramdam ng awa. Ano? Susunod ka ba? O bubutasin ko ng itak ang leeg mo? Itinaas ni Hiner ang itak at itinutok yun sa lalamunan ni Uling. Habang pilit nitong iniaabot ang latigo, naramdaman niya ang malagkit na likidong dumikit sa kanyang kamay. Sige, gawin mo na! Ipakita mo sa akin na kaya mo silang patayin! Nanginginig ang kamay ni Uling habang hawak ang latigo. Nakatingin siya sa dalawang lalaki na halos nakalaylay ang ulo. Namimilipit ang mga ito dahil sa sakit. Binuhusan pa ang mga ito ng tubig na lalong nagpasigaw sa dalawang lalaki. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? O ikaw ang ipapalit ko sa kanila? Mamili ka, bata. Buhay mo o buhay ng mga lalaking yan? Mas lalong idinikit ni Hiner ang talim ng itak sa leeg ni Uling. Nang mga sandaling yon, napilitan ang bata na ihagupit ang hawak na latigo sa katawan ng mga lalaki habang nakatutok pa rin ang talim sa kanyang leeg. Lakasan mo! Patayin mo sila! Isipin mo na kung hindi mo gagawin yan, mamamatay kayong dalawa ng lolo mo! Sige! Iagupit mo ng mas malakas! Umikit ng mariin si Uling habang umaagos ang masaganang luwa sa kanyang mga mata. Malakas niyang inihagupit ang latigo sa katawan ng dalawang lalaki. Kahit hindi nakikita ni Uling, alam niyang namimilipit sa sakit ang mga ito. Bawat hila at paghampas niya sa katawan ng mga ito, ramdam niya ang pagbaon ng tinik sa laman ng dalawang lalaki. Nang wala na siyang marinig na daing, nagmulat ng mga mata si Uling. O di ba? Madali lang naman ang pumatay Ang sama niyo. Wala kayong mga puso. Wala nang epekto mga salitang yan sa amin. Para sa pangkat namin, dalawa lang ang pamantayan namin sa buhay. Buhay mo o buhay ko. Palagi kong pipiliin na maging mabuting tao kesa ang mabuhay na kasing sama ng demonyong kagaya nyo. Diyos lang ang may karapatang umatol sa buhay ng isang tao. At sa sama ninyo, matahol pa kayo sa mga demonyo! Huli na, bata. Nakapatay ka na, di ba? Hindi ka na rin mabuting tao na kagaya namin. Wala ka na rin pinagkaiba sa aming lahat. Hindi. Hindi ako pumatay sa kanila. Bawiin mo ang sinabi mo!
Hindi ako magiging kagaya niyo kahit kailan! Hindi! Dala ng bugso ng damdamin, hinagupit ni Uling si Hiner ng hawak niyang latigo, ngunit nakaiwas ito sa huli. Nahawakan nito ang latigo at nabawi sa kanya ng walang kahirap-hirap. Ngumisi ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Pagmasdan mo kung ano ang ginagawa namin sa katawan ng mga pinapatay namin. Halika, sumama ka sa amin. Ihatid natin sila sa huling hantungan. Anong gagawin niyo? Saan niyo sila dadalhin? Bitiwan niyo ako! Malulupit kayo! Mga alimaw! Tumingin si Hiner sa mga kasama nitong 4 na tauhan. Tinanggal ng mga ito ang gapos ng 2 lalaki. Pagkatapos, hinila papunta sa di kalayuang parte ng lupa. Itinulak ni Hiner ang likod ni Uling papunta sa pinagtigilan ng mga tauhan ito. Muntik siyang mahulog sa pinakamalaking balon na tumambad sa kanyang paningin. Halos kasing laki yun ng 4 na drum na pinagsama. Marami ang nagkalat na kalansay sa loob. Nagulat si Uling nang ihulog ng mga ito ang 2 lalaking sugatan. Anong ginawa niyo? Bakit niyo sila inihulog sa balon? Anong gagawin niyo sa katawan nila? Wala kaming gagawin sa kanila. Diyan lang sila hanggang sa maubos ng uod ng katawan nila. O paano, tara na mga kasama. Hayaan na muna natin ang batang ito para naman pag-isipan niya kung paano siya hihingi ng tawad sa 2 taong pinatay niya. Wala nang nagawa si Uling, kundi ang mapaluhod sa lupa. Nakatingin siya sa ilalim ng malalim na hukay na parang may isang lagusan papasok sa loob ng hukay. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Wala po akong magawa. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Halos humalik sa lupa si Uling. Hindi siya makapaniwalang mararanasan niya ang bagay na yon. Sa isang iglap, nakapatay siya ng 2 tao. Samantala, sa silid naman ng pinunong si Tarban, nakatayo si Lolo Santi, nakatingin sa lalaking nakaiga. Kakatapos lang niyang ipainom ang tubig. Bigla niyang naalala ang kanyang apo. Magmula pa kasi kanina, ay hindi pa ito bumabalik. Diyos ko, kayo na po sana ang bahala sa amin ng apo ko. Sana naman, wala silang ginawang masama sa apo ko. Huwag niyo pong hahayaan na saktan nila si Uling. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Santi habang panay ang sulyap sa nakasaradong pintuan. Maya-maya pa ay bumukas yun at pumasok si Hiner. May talsik ng dugo ang damit nito. Bumundol ang kaba sa dibdib ng matanda nang makita rin ang latigo na may bakas pa ng mga dugo. Inialang hakbang lang ni Lolo Santi ang pagitan nila ni Hiner at kinuwelyuhan ito sa damit. Anong ginawa niyo sa apo ko? Nasaan si Uling, mga hayop kayo? Ano ba bitiwan mo nga damit ko, tanda? Wala akong ginawa sa apo mo. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Nasaan ang apo ko? Saan niyo siya dinala? Habang kinakalog ni Lolo Santi ang katawan ni Hiner, tinabig nito ang kanyang kamay at itinulak siya. Natumba siya sa saig, ngunit hindi inaalis ang paningin sa muka ng lalaki. Buhay ang apo mo, tanda. Sumusunod ako sa usapan natin. Ipinakita ko lang sa kanya kung anong mangyayari sa inyo sa oras sa subukan niyong tumakas. Mamaya lang uuwi na siya rito. Pagkatapos ng mga ipinagawa ko sa kanya, natitiyak ko, matatakot na siya. Ano ang ginawa mo sa apo ko, Hiner? Ano ang ipinagawa mo sa kanya? Galit na tumayo si Lolo Santi at muling sumugod sa nakatayong si Hiner. Pero natigilan silang lahat nang biglang pumasok ang tulala na si Uling. Nanginginig ang labi
ng matanda. Nang makita ang muka ng kanyang apo, dahil maraming dumikit na dugo sa muka nito, pagpasok naman ni Uling sa loob, bigla siyang napaiyak. Mabilis siyang lumapit sa kanyang lolo. Maigpit siyang yumakap dito habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Lolo, nakapatay po ako. Pinilit po nila ako no, wala po akong kasalanan. Pinatay ko po ang dalawang lalaking yun. Patawarin niyo po ako. Ano ka mo? Nakapatay ka? Hiner! Anong ginawa mo sa apo ko? Sus! Ang drama-drama niyo naman. Ang sakit sa mata ng eksena niyo. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Mas lalo lamang ako naaalibadbaran sa pagmumukha niyo eh. Siya nga pala tanda. Huwag kayong maingay. Baka magising ang pinuno namin. Ibang magalit yan. Sige ka. Kayo rin. Wala akong pakialam. Hindi niyo dapat idinamay ang apo ko sa kasamaan ninyo, mga hayop kayo. Hayop na akong hayop. Wala na rin akong pakialam. Gawin mo na lang ang lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo nang hindi kayo masaktan. Nang makaalis si Hiner sa harapan ng maglolo, magkayakap na naupo sina Uling at Lolo Santi sa bangko. Awang-awa si Lolo Santi sa kanyang apo. Kung pwede lang sanang tumakas, marahil ay ginawa na nila. Basta ligtas lang ang kanyang apo. Natatakot siya na baka mamunyag sa lahat ang isang lihim na matagal niya nang itinatago. Lolo, ang sama po nila. Tinuruan po nila akong pumatay ng tao. Pinatay ko po ang dalawang lalaking walang kalaban-laban. Diyos ko, kalimutan mo na yun, apo. Kalimutan mo ang lahat ng mga nakita mo. Hindi mo sila pinatay. Hindi ikaw ang may gawa nun sa kanila, apo. Lolo, ako po talaga pumatay sa kanila gamit ang lati ko. Masama na rin po ba ako kagaya nila? Di ba, Lolo, albularya po kayo? Gamutin niyo po sila. Baka naman po buhay pa po sila o sandali lang po na walang nangininga. Kailangan niyo po silang tulungan, Lolo. Tulungan niyo po sila. Hindi tayo maaaring makialam sa kanila, apo. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa isip nila, Hiner. Baka gawin nila sa atin ang ginawa nila sa dalawang lalaki na yun. Hindi po, Lolo. Lalabanan ko po sila. Ililigtas ko ang mga taong pinahihirapan nila. Hindi ko po hayaan na magtagumpay sila sa mga binabalak nila. Apo, makinig ka. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Nakikiusap ako, makinig ka naman. Biyag nila tayo rito. Kaya mag-iingat ka sa mga ikinikilos mo. Pero Lolo, hindi po rin tayo nakakasiguro na ligtas tayo sa lugar na to. Kailangan makaisip po tayo ng paraan, Lo. Kapag nakatakas tayo, magsumbong po tayo sa mga pulis. Hindi yung ganong kadali, apo. Nakita mo naman kung anong ginagawa nila sa mga tumatakas, hindi ba? Paano nga kung gawin din nila yun sa atin? Hindi na nakipagtalo pa si Uling sa matanda. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kaya pagsapit ng gabi, hindi dinalaw ng antok si Uling. Hinintay niya na makatulog si Lolo Santi bago siya tumayo at maingat na naglakad palabas ng bahay. Babalikan ko ang dalawang lalaki na yun. Kahit ano magyari, baka buhay pa sila at nagkukunwari lang na patay. Nagpalinga-linga sa paligid ang batang si Uling. Mabilis ang takbo na nagpalipat-lipat siya sa mga bahay na nakatayo sa gilid ng kuta. Maingat din siyang lumapit sa kinaroroonan ng balon. Nang makarating si Uling sa tapat ng malalim na hukay, sinilip niya yon. Ngunit madilim dahil tanging liwanag lamang ng buwan ang tanglaw sa lugar na yon. Umikot siya sa gilid ng balon habang panay pa rin ang silip sa ilalim. Kaya hindi niya napansin na malapit ng mabuwal ang tinutungtungan niya na bato at kasama siyang nahulog sa balon. Pagbagsak niya sa lupa, tumama ang likod niya
sa ulo ng lalaking inihulog kanina. Aray ko! Aray! Ang sakit ng likod ko! Kinapa ni Uling ang katawan ng lalaking katabi niya. Malamig at walang palatandaan na buhay pa ito, habang ang naaamoy niyang singaw ng dugo ay sumasama sa amoy ng nabubulok na laman ng tao. Gumapang siya papalapit sa isa pang katawan ng lalaki. Kagaya ng nauna, ay wala na rin itong buhay. Patawarin niyo ako. Isinusumpa ko na bibigyan ko po kayo ng katarungan. Mananagot sila sa ginawa nila sa inyo. Habang buhay ko pong tatandaan ang naging dahilan ng kamatayan niyo. Hindi pa halos nakakatayo si Uling, ay bigla siyang nakarinig ng malakas na kaluskos sa bahagi ng madilim na lagusan. Sigurado siya na may daan sa loob ng balon. Maingat siyang tumayo habang pinakikiramdaman ang sarili. Mabuti na lang at kahit papano ay may konting liwanag na pumapasok sa bahaging kinatatayuan niya. Teka, bakit kaya biglang nagbago ang amoy ng paligid? Parang may nabubulok na laman ng hayop. Tsaka, parang ang init din ng loob ng balon. Napaawang ang bibig ni Uling nang makarinig siya ng malakas at mabigat na yabag papalapit sa kanyang kinatatayuan. Sumandal siya sa pader na lupa at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng bata nang makita ang isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Ang ulo nito ay sa bayawak, ang mga braso ay sa tao. Kitang-kita ni Uling ang mahabang pangil na nakalabas sa bibig nito. Diyos ko po, isang dabuhalang bayawak na tao. Anong klaseng nilalang ito? Halos mabingi si Uling sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi siya makagalaw at pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Mula sa kanyang kinaroroonan ay kitang-kita ni Uling kung paanong nilantakan nito ang katawan ng dalawang lalaki. Sinimot ang bawat laman at dinig na dinig niya ang pagkadurog ng buto mula sa loob ng bibig ng halimaw. Dala ng labis na takot, napasigaw si Uling. Huli na para pigilan ang sarili dahil nakatingin na sa kanya ang halimaw, habang ang bibig nito ay nakalawit pa rin ang katawan ng tao. Huwag! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Umuka ang bibig ng halimaw. Ngumisi na tumutulo ang malapot nitong laway. Mabangis at nakakatakot ang mapupula nitong mga mata. Lumapit sa kanya ang halimaw, kaya't kitang-kita ng bata ang mas nakakatakot nitong anyo. Huwag! Huwag kang lalapit sa akin! Huwag! Lumayo ka! Para mo nag-aawa! Huwag mo akong papatayin! Huwag! Napapikit si Uling nang mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Umaangil ito na halos masakit sa tenga. Ngunit nang makita nito ang mukha niya, mabilis din ang paglayo nito. Nawala sa dilim at naglaho sa kanyang paningin. Iniwan siyang natitigilan. Salamat po, Diyos ko. Kung ganun, ang halimaw na yun takot siya sa mukha ko. Pero, paano nangyari yun? Habang abala si Uling sa pag-iisip, bigla niyang narinig ang galit na si Hiner. Kasama nito si Lolo Santi na nagising nang wala siya sa tabi nito. Inilaylay ng mga ito ang lubid saka hinila siyang papaakyat. Pagkaakyat niya ay sinalubong siya ng sampal ni Hiner. Bumagsak si Uling sa lupa habang sapu-sapo ang pisngi. Lintik ka! Anong ginagawa mo sa balon na yon, ha? Paano kung doon ka nilapa ng mga halimaw na nagbabantay ron? Ha? Siguro balak mo tumakas, no? Balak ko talagang tumakas. Dahil pagbabayaran niyo ang pagpatay sa dalawang lalaking yun kanina.
Pero kinain siya ng halimaw na yun. Inaalagaan yung isang kampo ng kadiliman. Mga demonyo talaga kayo. Apo ko, akala ko ba'y nag-usap na tayo tungkol dito? Hoy tanda, kausapin mo yung apo mo ha. Baka hindi ko yan matansya. Pareho ko kayong ihulog sa balon na yan. Hoy ikaw naman uling. Kalimutan mo kung anong mga nakita mo kanina. At sa susunod na uulitin mo pa to. Pababayaan na kitang mamatay dyan. Naiintindihan mo? Galit na iniwan sila ni Hiner sa lugar na yon, habang si Lolo Santi naman ay labis na nag-aalala para sa kanyang apo. Inilalayan niyang tumayo si Uling. Apo, talaga bang matigas na ang ulo mo? Anong ginagawa mo sa balon? Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso sa ginawa mo. Lolo, may nakita po ako. Nakita ko po isang halimaw na nakatira sa balon. Kinain niya po yung dalawang lalaki. Akala ko po buhay pa sila eh. Kaya ako po sila pinuntahan dito. Hindi ko naman po akalain na makakakita po ako ng isang malaking bayawak. Ang kamay niya po ay sa tao. Ang laki niya po. Lolo, naubos po niya kagad yung dalawang bangkay. Diyos ko, kung ganun, nag-aalaga sila ng isang halimaw na kung tawagin ay abwak. Abwak? Ano po ang abwak, Lolo? Silang mga nilalang nakahawig ng bayawak. Isang aswang na kumakain ng patay, bulok na lamana at tao na matsitsempuan nila. Dumadaan sila sa ilalim ng lupa para makapambiktima. Kung ganun, ang lagusan po na nakita ko kanina ay daanan po ng isang abwak papunta sa ibang baryo para makapambiktima po ng tao. Oo, Apo. Bigla akong kinabahan dahil sa mga sinabi mo. Hindi kaya ang mga batang nawawala na hindi na nakakabalik ay ipinapakain nila sa halimaw na yun. Pero paano ka nakaligtas, Apo? Bakit hindi ka sinaktan ng abwak na yung kanina? Yun na nga po gusto ko po sabihin sa inyo, Lolo eh. Natakot po siya sa kulay itim na balat ko sa muka. Muntik na sana niya akong lantakan kanina, Lolo. Pero nung tamaan po ng sinag ng buwan ng mukha ko, bigla po siyang tumakbo papalayo. Matagal na hindi nakasagot si Lolo Santi. Pero nang makabawi ito sa pagkabigla, mabilis nitong hinila ang kamay ni Uling. Pumasok sila sa bahay ng pinuno. Ngunit pagdating nila roon, nadatnan nila na nakaupo na ang pinuno sa katre. Nakapalibot dito ang mga tauhan kasama si Hiner. Lumapit kayo. Mabuti naman at bumalik na kayo. Nagising na si Pinunong Tarban. Gusto kanyang kausapin, Lolo Santi. Halika, tanda. Pati na ang batang may balat sa mukha. Lumapit kayo sa akin. Lumapit ang maglolo sa lalaking nakaupo. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito, ngunit bakas ang pagiging isang pinuno. Nakatitig sa mukha ni Uling ang pinunong si Tarban. Mahusay kayong manggagamot, Santi. Pinagaling niyo ang sakit ko. Mula sa laso ng kamandag na kobra. Wala pa akong nakikilalang mahusay na albularyo kagaya niyo sa buong buhay ko. Salamat naman kung ganun. Pwede na po ba kaming umuwi, Mang Tarban? Kung napagaling na po kayo ng lolo ko. Kailangan na po naming umuwi eh. Yan ang hindi ko papayagan. Nabanggit sa akin ni Hiner na nakita mo raw ang balon sa likod ng bahay ko. Alam mo bang karamihan sa pinapatay namin ay yung mga taong nakakaalam sa mga alaga naming abwak? Lalo na kapag mga batang makukulit at pakailamero. Hindi ako naghihinayang na patayin sila. Hindi kami makakapayag na malaman ng ibang tao ang tungkol sa mga alaga ko. Ano ang ibig mo sabihin, Tarban? Alam mo na kung anong ibig ko sabihin, Santi. Hindi na kayo makakaalis sa baryo namin kahit na kailan. Pababantayan ko ang lahat ng labasan at ikukulong ko kayong dalawa sa bahay ko. Mapapakinabangan ko ang kakayahan mo, tanda. Simula ngayon, ako lang ang pagsisilbihan mo.
Narinig naman ninyo siguro ang sinabi ng pinuno namin, hindi ba? Simula sa araw na to, si Pinunong Tarban lang ang gagamutin mo, tanda. Sinungaling ka, Hiner! Niloko niyo kami ng apo ko! Hindi ka marunong tumupad sa usapan! Usapan lang natin yun. Iba pa rin ang usapan yun ni Pinunong Tarban. Hala sige, mga kasama. Dalhin niyo sila sa magiging bahay nila. Wag na wag niyo silang patatakasin. Dala ng matinding galit, sinugod ni Uling ang nakatayong si Hiner. Sinipa niya ang maselang parte ng katawan nito. Kaya napabaluktot ito dahil sa sakit. Umalingaw-ngaw naman ang tawa ni Tarban dahil sa ginawa na yon ni Uling. Maging si Lolo Santi ay nagulat sa ginawa ng kanyang apo. Parang nagugustuhan ko ang batang yan. Sa tingin ko magagamit ko rin siya. Magaling ang nakuha mo, Hiner. Talagang maaasahan ka pagdating sa paghahanap ng mahuhusay na tao. Dahil dyan, gagantimpalaan kita ng maraming alak at babae. Tumingin ang pinuno sa alagad nito at inutusan na kumuha ng mga bihag na babae sa kabilang kubo para dalhin sa kubol ni Hiner. Natuklasan tuloy ng maglolo na maraming bihag ang mga ito bukod sa kanila. Maya-maya pa ay naramdaman ni Uling ang mga kamay na pumigil sa kanyang braso at kinaladkad silang dalawa ni Lolo Santi palabas ng bahay. Dinala sila sa isang maliit na kubo na gawa sa kugon at kawayan. Itinulak sila sa loob at mabilis na isinara ang pinto. Lolo Santi, ano po gagawin nila sa atin? Makukulong na po ba tayo rito habang buhay? Hindi tayo makukulong dito, Apo. Tatakas tayo. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon. Sila ang sumira sa usapan. Niloko nila tayo. Ganun pa man, yun ang pinakamalaking nagawa nilang pagkakamali. Ang ikulong tayo rito. Sila na rin ang nagukay ng sarili nilang libingan. Makahulugan at may tonong banta ang boses ni Lolo Santi habang yakap si Uling. Bakas naman sa mukha ng bata ang labis na pagtataka. Ilang sandali pa ay namagitan ang mahabang katahimikan sa maglolo. Pareho silang abala sa pag-iisip kung paano sila makakatakas. Pero bigla na lang nagbukas ulit ang pintuan. Kinuha ni Lolo Santi si Hiner at kinaladkad palabas ng bahay. Saan niyo dadalhin si Lolo Santi? Lolo! Lolo! Bitiwan niyo ako, mga hayop kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Tumahimik ka, tanda. Wala kaming gagawin sa'yo. Kakausapin ka lang ni Pinunong Tarban. Kaya humanda ka sa mga tanong niya. Lolo, huwag ka sumama sa kanila! Huwag niyo po akong iwan dito! Natatakot po ako rito! Mang Hiner, nakikiusap po ako! Huwag niyo na pong isama ang lolo ko! Wala nang nagawa si Uling nang tuluyang mailabas ng bahay si Lolo Santi. Kasunod nun, ang malakas na pagsara ng pintuan. Ilang beses na pinagbababayo ng kamaon ni Uling ang pinto. Ngunit parang walang nakakarinig sa kanyang ginagawa. Sumilip siya sa siwang ng pintuan na gawa sa kawayan. Nakita niya mula sa loob ang 4 na lalaking nagbabantay sa kubo, habang si Lolo Santi ay kinakaladkad ni Hiner at ng mga kasama nito. Lolo! Bumalik po kayo! Huwag niyo po akong iwan dito! Lolo! Habang kinakaladkad naman si Lolo Santi, ay mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka may mangyaring masama kay Uling. Ilang sandali pa ay nakarating siya sa loob ng isang bahay. Nandoon ang pinuno na si Tarban, nakaupo sa kawayang silya sa harap ng marami nitong alagad. Para siyang nasa harap ng hukuman habang nililitis. Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala rito? Gusto ko makipag-usap sa'yo na maayos.
walang bahid ng pananakot. Papayagan kitang umalis. Pero sa isang kondisyon, iiwan mo sa akin si Uling. Hindi ako makakapayag. Hindi ko siya iiwan dito. Ako na lang ang kunin nyo. Huwag ang apo ko. Tumayo ang pinunong si Tarban at nagulat si Lolo Santi nang bigla siyang sinuntok sa kanyang sikmura. Kakaiba ang lakas ng pinuno, kaya natumba siya habang namimilipit sa labis na sakit. Ang buong akala mo siguro ay nakikipagbiruan ako sa'yo. Kakaiba ang nararamdaman ko sa bata. Kaya siya kailangan ko, hindi ikaw. Matanda ka na. Walang silbi at walang kwentang manggagamot. Nalaman ko na kaya ka mahusay manggamot ay dahil sa batang yon, tama ba? Nagpababa ako ng mga tauhan ko sa baryong pinanggalingan nyo. At marami ako nalaman. Sa katunayan, nagsama pa ako ng ilang mga kalalakihan para gawin kong alagad. Wala kayong malalaman sa akin at hindi nyo magagamit ang apo ko sa kasamaan nyo. Pakawalan nyo kami. Wala kami kasalanan sa inyo. Alalahanin mo. Utang mo sa akin ang buhay mo. Mas lalong nagalit si Tarban at sinipa ang sikmura ni Lolo Santi. Napaubo ang matanda at mas lalong nahirapang huminga. Kaya nga hindi pa kita pinapatay ngayon dahil may utang na loob ako sa'yo. Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kaya makinig ka sa mga sinasabi ko. Nagkamali kayo ng ikinukulong. Magsisisi kayo. Kayo ang binibigyan ko ng pagkakataon. Pakawalan nyo kami ng apo ko. Sagutin mo na lang kasi ang itinatanong ni Pinuno nang hindi ka na masaktan, tanda. Alam mo ba, na kapag hindi naman niya mapapakinabangan ng isang tao, pinapatay niya at ipinapakain sa alaga niya. Gusto mo bang mangyari sa iyon, ha? Tanda? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gamitin ang apo ko sa kasamaan. Isang pagkakamali ang ginawa nyo at pagsisisihan nyo mga ginawa nyo ito sa amin. Napaluhod si Tarban at galit na dinakot ang bibig ng matanda. Bumaon ng kuko nito sa pisngi ni Lolo Santi. Kung ganon, tama ang hinala ko. Nakakaiba nga ang batang yon. Talagang kakaiba siya. Kaya matakot na kayo. Hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo. Siya ang tunay na halimbawa ng isang karma. Sige, saktan nyo ko. Galitin nyo siya nang makakita kayo ng totoong halimaw. Mas halimaw pa siya sa mga halimaw na inaalagaan nyo. Hindi man lang natinag ang mga lalaki sa sinabing yun ni Lolo Santi. Walang kaalam-alam ang mga ito na totoo ang sinasabi niya. Maya-maya pa ay pinagtulungan siyang itayo ng mga alagad nito. Nangihina ang tuhod na iniharap siya ng mga ito sa pinuno. Bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Hanggang sa ikadalawang gabi, ipapatawag ulit kita at ang gusto ko, may isasagot ka na sa inaalok ko. Ako ang pakinggan mo, Tarban. Mapapahamak kayong lahat. Kaya tumigil na kayo. Isang malakas na suntok ulit ang tumama sa sikmura ni Lolo Santi na nagpatulo sa laway niya. Mula yon sa kamao ni Hiner habang nakangisi ito. Matuto kang rumispeto sa pinuno namin, tanda. Sige, ibalik nyo na ang matandang yan. Saka na sila paghiwalayin kapag may sagot na yan sa tanong ni pinuno. Akala ko ang mga lintas sa putikan lang at tubigan nakatira. Meron palang lintas sa kuta mo, Tarban. Akma na sanang susuntukin ulit siya ni Hiner. Ngunit malakas na sumigaw si Tarban. Tama na yan. Sa isang gabi, saka mo iraos ang init ng ulo mo, Hiner. Sige na. Alisin nyo na ang matandang ito sa harapan ko. Akaladkad ulit na ibinalik si Lolo Santi sa bahay nila ni Uling. Pagdating niya roon, ay tulog na ang kanyang apo. Naluluhang tinitigan niya ang muka ni Uling at dala ng takot ay nahawakan niya ang pisngi nito. Diyos ko, Teresa.
Ang anak mo't si Uling, nagsisimula lang gumuhit ng kanyang kapalaran. Ngayon na ba ang araw na sinasabi mo, anak? Ito na ba ang matagal mong kinatatakutan noon? Nakatingala si Lolo Santi habang sinasabi ang mga katagang yun. Takot at pag-aalala ang nararamdaman niya. Hindi niya kakayanin na mabuhay ang kakaibang nilalang sa pagkatao ng kanyang apo. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakasigurado kung ang nilalang ay mabuti o masama. Kahit ginawa niya ang lahat para mas manaig ang kabutihan sa puso ng kanyang apo, darating ang oras na kakailanganin na nitong harapin ang pinakatatago nitong lihim. Dala ng pagkakabugbog sa katawan ng matandang si Lolo Santi, kagad siyang nakatulog sa tabi ng kanyang apo na si Uling. Kinabukasan ay nagising silang dalawang maglolo sa malakas na pagbalandra ng pinto. Mabilis na pumasok si Hiner at tinutukan silang dalawa ng itak. Sino sa inyong dalawa lumabas ng bahay kagabi? Ha? Nagkatinginan ang maglolo. Hindi nila alam kung ano ang sinasabi ni Hiner. Inulit nito ang pagtatanong, pero si Lolo Santi na ang sumagot. Ako lang ang lumabas kagabi dahil ipinakaladkad niyo ko sa mga tauhan niyo. Kaya bakit kayo nandito? Hindi sumagot si Hiner. Sa halip ay tinawag nito ang mga kalalakihan sa labas. Pumasok ang mga ito at ibinaba ang dalawang lalaki na kasama sa tauhan ni Hiner. Patay na at wakwak ang tiyan. Nawawala ang ulo at parang piniga ang katawan. Inubos ang dugo na parang naging kahoy ang balat. Lolo, bakit po may mga patay silang dinala? Pinagbibintangan nila tayo, apo, na tayo ang pumatay sa dalawang lalaking yan. Bakit? Hindi ba yun naman ang totoo? Huwag na kayo magkunwari. Ngayon lang nangyari sa amin to. Wala kaming alam sa mga sinasabi mo, Hiner. Baka naman ang alaga ninyong abwak ang pumatay sa kanila. Imposible. Natitiyak ko na isa sa inyong dalawang may gawa nito sa mga tauhan ko. Ang mabuti pa umamin na kayo. Kung di kayo aamin, paaaminin kayo ng sapilitan. Wag niyo po kami sasaktan, Mang Hiner. Talagang wala pong lumabas sa amin kagabi, maniwala po kayo. Tulog na po ako nung dumating po si Lolo Santi. Kaya wala talaga kaming kinalaman sa mga ibinibintang niyo sa amin. Ibinaba ni Hiner ang hawak nitong itak at tumitig ng matagal sa kanila. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, umalis ito ng walang paalam at kinuha ng alagad nito ang dalawang biktima. Nang makaalis ang mga ito, hinarap ni Lolo Santi si Uling habang nakasiksik ito sa kanyang likod. Apo, hindi ka ba talaga lumabas kagabi? Sabihin mo nga. Lolo naman, paano po ako makakalabas kagabi? Nakakulong ako at marami ang bantay. Saka nakita niyo naman po, di ba, ang mga itsura nila? Hindi po yung gawa ng isang tao. Wala ka ba talaga napansin na kahinahinala ang kilos kagabi? Wala po talaga, Lolo. Tulog na nga po ako nang bumalik kayo, di ba? At saka, bakit po ba ganyan kayo makatanong? Iniisip niyo po bang magagawa ko yun? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Santi at iniiwas ang tingin, habang si Uling naman ay napatingin sa saig na may bahid ng lupa. Nanggaling yun sa katawan ng dalawang lalaking biktima. Buong isang araw na nakakulong ang maglolo sa kubo na yun, kaya wala silang imikan na nakasandal lamang sa dingding. Naghihintay sila ng pagkain. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unti nang nawalan ng pag-asa si Lolo Santi. Pagsapit ng gabi, bumangon si Uling. Nang mga oras na yon, ay humihilik si Lolo Santi. Malalim na ang tulog nito. Naglakad ang bata sa maingat na paraan. Pagkatapos ay parang papel ito na nakalutang sa hangin at dahan-dahan na binubuksan ng kamay
ang bubong na gawa sa kugon. Kagabi lang niya natuklasan ang kakaiba niyang kakayahan. Tandang-tanda niya kung paano niya pinatay ang 2 tauhan ni Hiner. Ginawa niya ang bagay na yon dahil sobra na ang mga ito sa kalupitan. Sige lang, ikulong niyo lang kami hanggat gusto niyo. Pero sisiguraduhin ko na uubusin ko ang lahat ng mga nakatira rito. Mabilis na lumabas mula sa bubong si Uling. Mabilis ang kilos na tumalon siya mula roon. Paglapat ng kanyang mga paa sa lupa, inikutan niya ang mga lalaking nagbabantay sa kanilang bahay. Tinahak niya ang daan papunta sa kabilang kubo dahil nakita niya roon kagabi ang mga babaeng nakakulong. Pagdating niya roon, sinadya niyang magpakita sa 2 nagbabantay na lalaki. Nagulat ang mga ito at sinabing paano daw siya nakalabas. Akma na sanang lalapitan siya ng mga ito nang iangat ni Uling ang tigkabilaan niyang kamay. Sinakal niya ang leeg ng 2 lalaki. Ibinuka niya ang kanyang bibig at hinigop ang enerhiya sa katawan ng mga ito. Bumagsak ang 2 lalaki sa lupa habang isa ng matigas at malamig na bangkay. Bawat gabi, 2 lalaki rin ang papatayin ko. Kagaya ng ginawa niyo sa 2 lalaking ipinakain niyo sa abwak na yon. Pagsisisihan niyo na dinala niyo kami rito. Madiin na tinungtungan ni Uling ang ulo ng 2 lalaki. Dahil sa malakas na enerhiyang bumabalot sa kanya, nagawa niyang mapisak o matanggal ang ulo ng mga ito bago nilisan ang lugar na yon at muling bumalik sa kanilang kubo. Maingat na nahigang muli si Uling sa tabi ng natutulog na matanda. Kinabukasan, muling naulit ang pagpunta ni Hiner sa kanilang kubo. Galit na galit ito dahil 4 na sa mga tauhan nito ang pinapatay ng nilalang na gumagala sa gabi. Madali nga lang. Bakit ba sa tuwing may namamatay sa mga tauhan mo, Hiner, ang apo ko ang pinag-iinitan mo? Paano pa siya makakatakas? Napapalibutan kami ng mga tauhan mo. Mahuhuli ko rin kung sino may gawa nito sa mga tauhan ko, tanda. Kapag nalaman ko na ang apo mong yan ang pumapatay sa mga alagad ko, lintik lang walang ganti. Ipapakain ko siya sa abwak kasama ka, matanda ka. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tauhan ni Hiner, nagpadagdag ito ng tauhan na magbabantay sa kubo ng matanda. 1 sa loob at 10 sa labas. Pero mas lalong ikinatuwa yun ni Uling dahil madali niya nang mapapatay ang mga ito. Gagawa siya ng kwento at ituturo sa iba para hindi siya paghinalaan. Pagkalipas ng 2 gabi, muling ipinasundo si Lolo Santi ni Tarban para sa napag-usapan nila nung nakaraang gabi. Pagdating niya roon, hinihintay siya ng pinuno. Ano? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? Ganun pa rin ang isasagot ko, Tarban. Hindi ako pumapayag sa gusto niyong mangyari. Patayin niyo na lamang ako kung gusto niyo. Talaga ba't sinusubukan mo ang pasensya ko, ha? Hiner, kunin niyo matandang ito at parusahan. Ipakain niyo sa alaga natin. Pumayag man siya o hindi, masusunod pa rin kung ano ang gusto ko. Wala na siyang magagawa dahil binigyan ko naman siya ng pagkakataon para mabuhay. Bitiwan niyo ako. Magsisisi kayong lahat. Tandaan niyo yan. Magsisisi kayo! Halos hilahin si Lolo Santi ng mga tauhan ni Tarban, habang si Hiner naman ay nakatingin sa kanya habang malapad ang pagkakangiti sa labi. Sumunod ito sa matanda at sa tauhan nito. Pagsapit nila sa balon, agad na inihulog ng mga tauhan nito si Lolo Santi. Naramdaman ng matanda ang pagbagsak ng kanyang katawan sa mga kalansay na naroroon. Tumingala siya at kinausap si Hiner. Pakawalan niyo ako rito, Hiner! Nakikiusap ako. Huwag niyo akong iwan dito!
Paalam, tanda! Bukas lang ay isa ka na malamig na bangkay. Pagkatapos nun ay nawala na ito sa kanyang paningin. Panay pa rin ang paglinga ni Lolo Santi sa paligid habang wala siyang nakikitang liwanag sa kinaroroonan niya. Samantala, sa kabilang dako naman ng kubo, nakatayo si Uling. Matalim ang kanyang titig sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Nakabantay ito sa kilos niya. Saan niyo dinala si Lolo Santi? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik, ha? Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip ay ngumiti lang ito at sinabing baka inihulog na si Lolo Santi sa balon. Mabilis na lumapit si Uling sa lalaking nakangisi. Kung gusto mo pang mabuhay, pakawalan mo ako rito. Wala akong balak na saktan ka dahil alam ko na sumusunod ka lang sa pinuno mo. Pero ikaw pa rin na magpapasya kung mas pipiliin mo maging masama o mamamatay na kasama nila. Imbis na maniwala kay Uling ang lalaki, pinalo siya nito ng talim ng itak. Nasugatan siya sa braso, ngunit hinawakan lang yun ni Uling at unti-unting naghilom yun. Bumalik ang dugong umaagos mula sa sugat niya. At dahil sa nakitang yun ng lalaki, napaatras ito. Nanginginig ang kamay na handa na sanang tumakbo, pero nahawakan niya ito sa leeg. Bumuka ang bibig ni Uling at hinigop ang enerhiya ng lalaki. Unti-unting natuyo ang balat nito hanggang sa magmuka itong kahoy. Binitiwan niya ang katawan nito at sinira ang pinto. Nagulat ang 10 bantay nang lumabas ang batang si Uling. Huwag na kayong lumaban kung gusto niyo pa mabuhay. Si Lolo Santi lang ang kailangan ko. Saan siya dinala ni Mang Hiner? Sabihin niyo! Dahan-dahan na naglakad si Uling habang ang 10 lalaki ay pumalibot sa kanyang kinatatayuan. Nakatutok sa kanya ang itak ng mga ito at handa ng sumugod. Unang umatake sa kanya ang 2 lalaki, pero sinalubong niya kagad ang mga ito ng 2 suntok sa muka. Tumilapon ang 2 lalaki sa kinaroroonan ng mga kasama nito. Pasadsad silang bumagsak sa lupa. Nasaan si Lolo Santi? Saan niyo dinala ang lolo ko? Namumula ang muka na tanong ni Uling. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang lakas ng enerhiya na naiipon sa loob ng kanyang katawan. Akma na sanang susuguri niya ang 8 lalaki nang lumitaw ang malakas na liwanag sa buo niyang katawan. Naglalagablab at nasunog ang katawan ng 4 na lalaking unang umatake sa kanya. Tangka na sana nagaganti sa kanya ang 4 na natitira. Dumagundong ang tunog mula sa umaangat na lupa habang may nilalang na gumagapang sa ilalim nun. At sa isang iglap, lumitaw ang abwak. Ang nilalang na yon ang nakita niyang lumantak sa katawan ng 2 lalaki. Mabuti naman at nagkaharap na rin tayo, abwak. Agad na umatake sa kanya ang abwak. Tumalon ito papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakagat nito ang kanyang braso habang iwinawas-iwas nito ang ulo sa ere. Umangat ang paa ni Uling, sabay hagis sa kanya. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa sa paanan ng 4 na lalaking natitira. Hindi makasugod ang mga ito sa kanya. Hanggang sa tumayo si Uling, tinignan ang sugat sa kanyang braso. Tinakluban niya yon ng palad at sa muling pag-alis ng kanyang kamay ay wala na ulit ang bakas ng sugat sa kanyang balat. Huwag niyo akong pilitin na patayin kayong lahat. Ang gusto ko lang, ilabas niyo ang lolo ko. Nasaan siya? Dalhin niyo ako sa lolo ko. Imbis na sagutin, ay lumaban pa ang abwak kay Uling. Sabay-sabay na umatake ang mga ito sa kanya. Ngunit mabilis na umikot sa ere ang batang si Uling. Bawat bitaw ng kanyang kamao ay bumabagsak ang mga kalaban sa lupa. Malakidlat
na nilapitan niya ang mga ito at hinigop ang enerhiya sa katawan. Sa bawat enerhiyang nahihigop ni Uling, nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Mas lalo siyang lumalakas. Maya-maya pa ay umangin ng malakas ang abwak. Dahil sa ingay na yun, dumagsa ang mga kalaban. Kasama si Hiner, nagulat sa mga nakikita. Anong ginawa mo sa mga alagad ko? Bakit naging ganyan ang mga itsura nila? Sinasabi ko na nga ba? At ikaw ang pumatay sa mga alagad ko! Simula pa lang yan, Mang Hiner. Hindi magtatagal. Magiging ganyan din ang itsura mo kapag hindi ko nakita si Lolo Santi. Saan niyo siya dinala? Sumagot ka! Hindi natinag si Mang Hiner sa malakas na boses ni Uling. Sa halip, inutusan nito ang kanyang mga alagad na palibutan si Uling. Samantalang ang abwak naman ay natakot ng lumapit sa bata at mas piniling magtago sa likod ng mga puno. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na ang batang yan! Mga inutil talaga kayo! Sabay-sabay na umatake ang mga kalaban sa kinaroroonan ni Uling. Hinintay na makalapit ang mga ito sa kanya at isa-isa niyang sinuntok ang muka ng lahat ng mga alagad na umaatake sa kanya. Bawat tamaan ng kanyang kamao ay bumabagsak ng pasadsad sa lupa habang nagkikikisay ang mga katawan na parabang nalalason. Bumubula ang bibig ng mga ito dahil sa malakas na kapangyarihan ng batang si Uling. Bumakas naman ang pag-aalala sa muka ni Hiner. Hindi na maipinta ang muka nito. Pambihira! Paano nangyari yun? Paano mo sila napabagsak lahat? Anong klaseng tao ka? Dahil hindi ako isang ordinaryong bata na katulad lang ng inaasahan mo. Kaya't ilabas niyo na ang Lolo Santi ko. Kung ayaw niyong ubusin ko kayong lahat ng mga kasama mo dito, matitikman niyong lahat ang ganti ko! Hindi mo rin ako higit na kilala, Uling. Ikaw ang dapat na matakot sa akin. Dahil hawak ko ang buhay ng lolo mo. Hindi mo ako masisindak ng kapangyarihan mo na yan. Dahil kung may kakayahan ka, may kapangyarihan din ako para lumaban sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Kapag pinatay mo ko, hindi mo na makikita ang Lolo Santi mo kahit na kailan. Kaya sumuko ka na. Sumuko ka na! Huwag ka nang lumaban! Saka lang naramdaman ni Uling ang takot nang maalala niya ang kanyang Lolo Santi. Pero mas nagulat siya nang makitang unti-unting nagbago ang anyo ng lalaking nasa harap niya na si Mang Hiner. Mula sa pagiging tao ay naging isang abwak rin ito. Napaatras ang batang si Uling, lalo na nang lumubog sa lupa ang halimaw na si Hiner. Gumapang ito mula sa ilalim ng lupa, napapalapit sa kinaroroonan niya. Nang mga sandaling yon, naramdaman ni Uling ang paghiwalay ng balat niya sa kanyang muka. Ang kulay itim na marka ay natanggal at gumapang sa dalawa niyang kamao. Naging isang liyabi yun o asero na kasing tigas ng bakal. Bago pa man makalapit sa kanya ang umaangat na lupa, ubod lakas na binayo ng suntok ni Uling ang lupa. Yumanig ang paligid at ang abwak na nasa ilalim nito ay biglang lumitaw. Bumagsak sa damuhan habang sumusuka ng itim na dugo. Hindi maaari. Hindi ako makakapayag na matalo sa laban na to. Hindi ang katulad mo ang papatay sa akin. Hindi! Umapang sa lupa ang abwak na si Hiner. Inutusan nito ang malaking abwak na nagtatago sa likod ng mga puno. Pero takot itong lumapit kay Uling. Nang hindi sumunod ang abwak na yon, inatake ni Hiner ang sariling alagad at niluray-luray nito ang katawan
ng kakampi, saka muling humarap kay Uling habang tumutulo ang malapot nitong laway. Pinapatay ko ang mga walang silbi, kagaya ng ginagawa ko sa mga nauhuli naming tao na ayaw sumunod sa mga pinag-uutos ko. Hindi ako makakapayag na isang bata lang ang makakapagpabagsak sa akin. Hindi mangyayari yun. Kung sino ka man na nilang na nagtatago sa itim na balat, papatayin kita. Papatayin kita. Tikman mo ang galit ko. Hinalo si Uling ng matinik na buntot ni Hiner. Umatake ito na halos kasing bilis ng isang bayawak. Sinalubong naman ng kamao ni Uling ang muka ng halimaw. Tinamaan niya ito sa panga at bumaligtad ito ng bagsak sa lupa. Tihaya na nagkakakawag ang buntot. Mataas na tumalon si Uling. Sakto ang bagsak niya sa tiyan nito. Binayo niya ng 5 beses ang dibdib ng abwak na si Hiner. Sumambulat ang dugo nito sa bibig. Ito na magiging katapusan mo, hayop ka! Para ito sa lahat ng mga taong pinatay mo nang walang kalaban-laban! At para sa lolo ko, mamatay ka! Kasabay ng malakas na sigaw ni Uling, parang tela na tinanggal niya ang kulay itim niyang balat na nakadikit sa kanyang kamao at itinaklob niya yun sa muka ng halimaw na si Hiner. Parang may buhay na kusang bumalot yun sa ulo ng abwak. Nagwawala, nagsisisipa ang paa at nagkakakawag ang buntot nito na pilit nitong tinatanggal ang malaaspaltong balat na bumalot sa ulo nito. Hindi ito makahinga habang unti-unting pinipiga ang ulo nito. Tuluyang nanigas ang katawan ng abwak na si Hiner. Nagkikikisay ang katawan hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Pagkatapos ay saka muling bumalik ang kulay itim na balat sa kamao ng batang si Uling. Pero nagulat siya sa biglang pagsasalita ng lalaking nasa likuran niya. Sinasabi ko na nga ba? At ikaw ang batang matagal ko nang hinahanap. Ang anak ni Teresa. Ang sanggol na isinumpa na magkakaroon ng kapangyarihang balat. Ikaw nga ang anak ng lalaking itim na salamangkero. Humanda ka. Dahil sa wakas, nagtagpo rin tayo ng landas. Ikaw ang humanda! Dahil ikaw ang magbabayad sa akin! Nasaan ang lolo ko? Saan niyo siya dinala? Ilabas niyo siya! Malamang sa mga oras na ito, ay patay na ang lolo mo. Masyado siyang matigas. Binigyan ko na siya ng pagkakataon para mabuhay. Pero hindi siya nakinig sa akin. Yun ang nararapat sa kanya. Ang mga taong matitigas ang ulo ay dapat hindi na pinapatagal. Anong ginawa niyo sa lolo ko? Anong ginawa niyo sa lolo ko? Ngumisi si Tarban habang nakatingin kay Uling. Ang mga alagad nito ay isa-isa na rin na nagpalit ng anyo at lumubog sa lupa. Habang gumagapang papalapit sa kanya, lahat ng sumulpot sa kanyang harapan ay agad na sinakal ni Uling at hinihigop ang enerhiya ng mga ito. Walang makalapit. Lahat sila ay bigong talunin ang batang may taglay ng isinumpang balat. Malakas ang loob mong lumaban sa amin dahil taglay mo ang mutya ng isinumpang itim na balat ng sinaunang salamangkero. Ikaw rin! Malakas ang loob mo na pumatay ng tao dahil sa mga alagad mo! Kung ikaw lang naman ang lalaban sa akin, hindi ka magtatagumpay! Sisiguraduhin ko sa'yo yan! Tama na ang chat-chat! Simulan na natin ang laban! Napakadaldal mo! Hoy! Kayong mga alagad ko! Patayin niyo ang batang ito! Lumaban tayo mga inutil! Hindi tayo maaaring magpatalo sa isang bata! Isang tambak kayong mga gunggong! Sabay-sabay na umatake ang mga ito sa kanya.
Pero bago pa makalapit ang mga ito, nagmistulang apoy ang paligid ni Uling nang lumabas ang malakas na liwanag sa kanyang katawan. Nagkaroon din ng kulay pulang liwanag ang kanyang mga mata. Kasunod noon, umatake sa gawi ni Uling ang mga abwak. Sinalubong niya ang mga ito ng suntok, sipa, kalmot at malalakas na pagsakal sa leeg. Bawat suntok niya, gamit ang liyabing balat, bumabaon ang kamao niya sa katawan ng mga abwak. Bumulwak ang dugo ng mga ito habang nagkikikisay at bumubula ang bibig. Talaga palang malakas kang hinayupak ka. Ako naman ang pagmasdan mo kung paano kitang papatayin sa harap ng mga alagad ko. Unti-unting nagbago ang anyo ni Pinunong Tarban. Mas malaki at mas malakas na abwak. Parang ipo-ipong lumubog ito sa lupa at iniikutan ang nakatayong si Uling. Bawat sulpot ni Pinunong Tarban mula sa ilalim ng lupa ay tumatama ang suntok nito sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon, pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Muling lumitaw naman ang abwak na si Tarban. Alam mo bang, ako ang pumatay sa nanay mo si Teresa. Sinaktan niya ang damdamin ng kapatid ko. Ang babaeng unang asawa ng tatay mong manloloko. Nagbaliw ang kapatid ko si Leia dahil yun ang kapalit ng isumpa niya sa tiyan ng nanay mo. At ang pagiging dugong itim na salamangkero ng tatay mo ang naging dahilan kung bakit sa'yo napunta ang mutya ng isinumpang itim na balat ng sinaunang salamangkero. At ngayon na nakaharap na kita, hindi ako makakapayag na hindi ka mamamatay sa mga kamay ko! Wala akong kasalanan sa pagkakamali ng mga magulang ko sa kapatid mo. Ang tanging naging kasalanan ko lang ay ang isilang ako sa mundong to. Huwag mo akong pagbayarin sa kasalanan na hindi ko ginawa. Habang nagsasalita, ay dahan-dahan na tumayo si Uling. Pinagmasdan niya ang malaking abwak na nasa harapan niya. Nakita niya ang mga alagad nito na nakatayo sa paligid niya. Wala na. Tapos na ang paghahari mo, Tarban. Dinala mo kami rito sa baryong punong-puno ng mga aswang na abwak. Aalis ako sa lugar na to na sinisiguro kong wala ni isa sa inyo ang matitirang buhay sa baryong to. Kahit magsanib puwersa pa kayong lahat, hindi ko kayo aatasan. Habang nag-uusap sina Tarban at Uling, dumating si Lolo Santi. Putikan ang damit nito at nasa likod ng matanda ang mga babaeng unang nailigtas ni Uling. Tinulungan ng mga ito si Lolo Santi na makaahon sa balon at halos lahat ng mga kasama nito ay may mga dalang sandata. Handa na rin lumaban para iligtas ang kanilang buhay at maghiganti. Apo, si Tarban ang pumatay sa nanay mo. Siya ang umubos sa mga albularyong manggagamot sa baryo natin. Dahil sa paghahanap niya sa atin, marami ang buhay na nawala. Kaya apo, bigyan mo ng katarungan ang lahat ng mga taong nagbuwis ng buhay para sa'yo. Patayin mo ang lahat ng mga abwak na yan! Sa pagkakataong yun, ay bumalot na ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Uling sa buo niyang katawan, kasabay ng pagsugod niya kay Tarban. Nagsalubong sa gitna ang dalawang panig. Bawat sunggab at pag-atake ng mga abwak sa matanda ay namamatay ito sa pamamagitan ng saksak ng mga babaeng may dala ng sibat. Habang si Uling naman ay kaharap ang pinunong si Tarban. Nagpambuno ang dalawa, lakas sa lakas, tapang sa tapang. Sa huli, pareho silang sugatan. Lumubog sa lupa ang lahat ng abwak at sabay-sabay na gumapang papunta sa kinaroroonan ng batang si Uling. Ubod lakas na inipon ni Uling ang puwersa sa kanyang kamao
at isinuntok yun sa lupa. Yumanig ang paligid. Sabay-sabay na nabungkal ang lupa. Inuluwa ang mga abwak habang sumusuka ng dugo at nagkikisay ang katawan. Nilapitan ni Uling ang nakahigang si Tarban. Ito ang sinasabi kong karma na maniningil sa iyong kasamaan. Kailanman, hindi maaaring bayaran ni Pedro ang utang ni Juan. Yan ang tatandaan mo. Wala akong kasalanan sa iyo. Kaya wala akong dapat na pagbayaran sa iyo. Ipinag-ihiganti ko lang ang nangyari sa kapatid ko. At marahil hanggang ngayon, nagdurusa pa rin ang tatay mo sa sumpang ibinigay ng kapatid ko. Natitiyak ko na naghihirap siya sa matinding parusa. Nararapat lang na hindi mabuo ang pamilya mo dahil sinira ng nanay mo ang pamilya ng kapatid ko. Walang kasalanan ng nanay ko. Dahil nagmahal lang siya ng maling tao na kagaya ng tatay ko. Kanino ka ba naghihiganti? Sa akin ba? Wala akong naging kasalanan. Biktima lang kami ng nanay ko, ng tatay kong walang kwenta. Pero ang ginawa mong pagpatay sa nanay ko, yun ay isang bagay na dapat kong sigilid sa'yo. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa kanya. Ang dapat sa'yo na demonyo ka, mamatay at tagtarin ang pinong-pino. Yumuko si Uling. Hinawakan niya ang leeg ng pinuno ng mga abwak na si Tarban. Mula sa kanyang bibig, kitang-kita na hinihigop ni Uling ang kulay itim na kapangyarihan ni Tarban. Natuyo ang katawan nito hanggang sa bumalik sa dati nitong anyo bilang isang tao. Ang iba naman na abwak ay bumagsak sa lupa, nasunog at namatay hanggang sa tinangay ng hangin ang abo. Sa kanilang pinuno pala nakasalalay ang buhay ng mga ito. Kaya ganun na lamang ang pagprotekta ni Hiner sa pinunong si Tarban. Kaya nang maging abo ang katawan ni Tarban, sumabog din ang katawan ng mga alagad nito. Hanggang sa maging abo ang lahat, naluluwa na lumapit kay Uling si Lolo Santi. Yakap ng mahigpit ang apo. Hindi siya makapaniwalang mauubos ni Uling ang lahi ng mga abwak sa kuta ng mga ito. Diyos ko po, Apo! Nagawa mo! Natalo mo ang mga abwak sa buong paryo! Nailigtas mo pa ang iba pang mga biyag! Totoo nga ang sinabi ng anak ko si Teresa. Kapag pagmamahal at kabutihan ang itinanim sa batang isinumpa ng kadiliman, mananaig at mananaig pa rin sa puso niya ang kabutihan. Lolo, maraming salamat po at buhay po kayo. Lolo, napahamak po kayo. Baka hindi niyo po nakita ang tagumpay ko to. Nabigyan ko na po ng hustisya ang pagkamatay po ni nanay. Nagtagumpay po ako, Lolo. Nagtagumpay po tayong lahat. Nagyakap ang maglolo habang may ngiti sa kanilang mga labi. Pagkatapos, pinakawalan nila ang ibang mga biyag kasama ang mga batang matagal nang nawawala. Magkasama silang nilisan ang lugar na yon. Tinahak nila ang daan pauwi sa kanilang baryo. Pagkalipas ng isang oras na paglalakad, sa wakas, muli nilang nasilayan ang baryo ng Ildefonso, ang baryong kanilang minamahal. Ang mga magulang ay halos maiyak nang makita ang kanilang anak at pamilya na biniyag ng mga abwak. Pagkalipas ng ilang araw, nabalitaan nilang maglolo na merong sumunog sa baryo ng mga abwak. Tuluyang nabura ang lugar na yon sa kagubatan. Sina Lolo Santi at Uling naman ay muling bumalik sa panggagamot sa tulong ng lihim na kapangyarihan ng mutya ni Uling.
pati ang malulubang karamdaman ay napapagaling nila. Ngunit isang araw, isang pasyente ang hindi nila inaasahan na darating. Maaari ba ako magpagamot? Natigilan si Lolo Santi nang marinig ang pamilyar na boses ng isang lalaki, habang si Uling naman ay abala sa pagdidikdik ng dahon ng bayabas sa lusong para itapal sa sugat ng mga pasyente nila sa araw na yon. Tatay Santi, pwede po ba ako magpagamot? 10 taon na ako naghihirap sa bukol na tumutubo sa katawan ko. Hirap na po ako eh. Tulungan niyo po ako, tatay. Tulungan niyo po ako. Hindi kagad nakapagsalita ang matandang manggagamot na si Lolo Santi. Nakatingin lang siya sa lalaking bagong dating. Payat na payat ito at nanginginig ang katawan. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Santi dahil ang lalaking yun ay si Kitan, ang lalaking nanloko sa kanyang anak. Pero mas nanaig ang awa niya para rito. Sige, maupo ka sa tabi ko. Ipapahanda ko lang ang mga gamot. Lahat ng galit ay nawala nang makita ang malalang karamdaman ni Kitan. Napansin niya, natitig si Kitan kay Uling. Naramdaman naman ni Uling na may nakatingin sa kanya. Nahuli niya na nakatingin ng isang lalaking tadtad ng bukol sa katawan. Nang magsalubong ang kanilang paningin, nakaramdam siya ng kaba. Lumapit siya rito at kinausap ang pasyente na ngayon lang niya nakita. Magpapagamot po ba kayo sa amin ni Lolo? Nang mag-angat ng paningin ang lalaki, ay may luha na ito sa mga mata. Napakunot naman ang noo ng batang manggagamot na si Uling. Teka, sandali. Bakit ganyan po kayo makatingin? Kilala niyo po ba ako? Akma na sanang magsasalita si Kitan nang sumingit naman sa usapan si Lolo Santi. Apo ko, bilisan mo na at magpapagamot daw tong si Kitan. Tignan mo nga kung kaya mo siyang pagalingin. Natigilan si Uling. Ang buong akala siguro ni Lolo Santi ay hindi alam ng bata ang totoong pangalan ng kanyang ama. Biglang nanginig ang kamay ni Uling nang maupo siya sa tabi ni Kitan. Naghintay siya na ito mismo ang magbubukas ng usapan, habang si Lolo Santi naman ay umalis at inasikaso ang iba nilang pasyente. Anak? Anak, ikaw ba yan? Ang laki mo na. Hindi nagsalita si Uling. Tuloy lang siya sa panggagamot sa bukol ng kanyang ama. Kasunod ng pagdampi ng palad niya sa balat nito, tuluyan ng bumagsak ang mga luha ni Uling. Matagal na po ba kayo nagdudusa sa sakit nyo? Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Tuluyang napahagulgol ng iyak si Kitan at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Matagal na nagtiis si Kitan na wag lumapit kay Uling. Tay, huwag niyo pong parasahan ang sarili niyo. Walang may kasalanan. Nagmahal lang din po kayo. Tama ang sinabi ng anak mo, Kitan. Matagumpay ko siyang napalaki bilang isang mabuting tao. Napakaswerte mo na nagkaroon kayo ng anak ni Teresa na kagaya ni Uling. Patawarin mo ko, anak. Pinagsisisihan ko na niloko ko nanay mo. Pero kahit kailan, anak, hindi kayo nawala sa puso ko. Tay, kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga po, nandito na po kayo ngayon. Nagulat ang lahat ng pasyente sa yakapan ng mag-ama sa harapan nila, habang ang malakas na enerhiya
na bumabalot sa katawan ni Uling ay sumanib sa katawan ng ama niyang sikitan. Ginamot ng enerhiyang yon ang bukol sa katawan ng kanyang ama hanggang sa tuluyang gumaling ito. Ang buong akala ng mga tao, ang balat sa muka ni Uling ay isang ordinaryong marka lamang na walang silbi. Pero hindi nila alam na ang marka na yon na kulay itim na balat ay kusang natatanggal sa kanyang muka at nagiging isang kamaong asero o liyabe na kayang pumatay sa mga abwak sa baryo. Ang kwentong inyong napakinggan ay buhay ng isang batang sinubok ng maraming problema. Ngunit sa huli ay nanatili siyang matatag at itinuloy ang panggagamot sa mga taong may karamdaman. Pinatunayan na ang pagpapatawad ay mabisang kapangyarihan para mabawasan ang bigat sa dibdib. Ang paghihiganti sa kapwa ay palaging may hangganan at sa huli, lahat ng nagawa mong kasalanan ay merong naghihintay na kaparusahan. Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Kaya sa huli, piliin pa rin nating magpatawad at maging mabuting anak ng dakilang lumikha.